Mukhang magugulat itong si Peter Alfaro kapag siya ay bigla na lang tinrade ng Magnolia Chicken Templados. Sa ngayon kasi, itong Magnolia ay kahit na maganda yung standings nila dito sa PBA, ay kinoconsider pa rin yung magiging implikasyon pagdating sa playoffs. Alam naman ng Magnolia na pagdating na playoffs, dito talaga sila masusubukan. Wala nang nagugulat na maganda performance nila dito sa eliminations. Kaya nga mukhang kinakailangan daw nila na kumuha ng iba pang top quality big men. Yan daw ang gustong hanapin ngayon ni Coach L.A. Tenorio. So baka itong si Peter Alfaro ay i-trade na dito sa Terra Firma Jeep kapalit ni Louis Sanggalang. Si Louis Sanggalang ay hindi naman matatawag na superstar. Pero para doon sa mga nanonood ng game sa PBA, alam naman ninyo na may ibubuga ang nabanggit na player at pwede itong maging solid backup talaga nitong si Xavier Lucero at ni Ian Sanggalang. Pwede rin na maging ka-trade ng Magnolia ay ite-trade naman to si Peter Alfaro dito sa Phoenix kapalit ni Jason Perkins. Isa pang veterano yan. Mas magaling sa opensa si Perkins kaysa dito kay Sanggalang, pero baka mas mataas ang asking price nito. So bukod kay Alfaro, baka kinakailangan magsama pa ng second round draft pick ng Magnolia. Ito ay dalawa lamang do sa mga pwedeng pagdalan teams dito kay Alfaro. Kaya nga wag na siyang magulat kung ito'y gagawin ng Magnolia, yung siya ay ite-trade. Kahit binigyan to ng contract extension, alam naman natin na anytime pwede kang i-trade talaga ng mga PBA teams at kasama na yan doon sa tinatawag natin na buhay ng isang PBA player. Yung pwede kang i-trade dahil syempre alam natin na ang mga focus ng mga teams talaga ay magpalakas. At requirement dyan syempre na kapag nagpapalakas ka ng team, ay yung nagte-trade ka ng mga players na sa tingin mo mas makatutulong sa'yo. Kaya sigurado maintindihan din ni Alfaro yan. Ngayon naman, itong Meralco Balls, ayon dun sa mga nakasasagap natin balita, ay pinag-aaralan din kung paano naman nila makukuha itong si Tyler Tio mula dito sa Phoenix Jewel Masters o di kaya naman si Ken Taffin. Doon sa dalawang nabanggit, mas malamang si Taffin ang kunin nitong Meralco dahil dyan sila nagkukulang sa mga wingmen. Actually, sobra sa guards itong Meralco Balls. Kung titignan natin yung lineup ng Meralco, nandyan itong sila si Jay Cancino, si Chris Newsam, si Aaron Black, Chris Banquero, Anjo Karam, Kurt Rayson. Sobrang daming guards nitong Meralco at halos lahat yan point guard ang nilalaro. Kaya nga mukhang mas maganda talaga para dito sa Meralco Balls ngayon na gumawa ng paraan para magkaroon sila ng mas malakas at mas maraming mga tinatawag natin na sabihin nating performance. Yung pagkuha nila dito kay Ken Taffin, malaki maitulong yan para dito sa Meralco Balls. Kaya nga, hindi ako magtataka kung i-offer nilang kapalit itong isa doon sa mga point guards nila. For example, si Aaron Black iti-trade nila sa Phoenix kapalit ni Ken Taffin. O kaya naman to si Kurt Rayson at isang first round draft pick. Isa yan dun sa mga pwedeng gawin itong si Coach Luigi Trillo para naman itong Meralco Balls mas maging maganda yung kanilang lineup. Dahil syempre kung ikaw Meralco, gusto mong siguraduhin na yung patatakbuhin mong lineup ay yung kaya talaga sumabay dito sa TNT, sa NLEX, at syempre dun sa mga SMC teams at Converge. Tandaan natin, nag-champion na ang Meralco, so yung expectations ng mga tao sa kanilang koponan ay tumaas na rin. At yan ang dahilan kung ba't maraming naniniwala na itong Meralco Balls talaga ay magiging isa doon sa mga teams na gagawa ng major trade movements bago pa man matapos itong Philippine Cup. Lalo na ngayon at sinabi ng Titan Ultra na open na sila makapag-trade sa iba't ibang mga teams.